Cellphone. Normal way of life na. A man reaps what he sows. Create habits that keep you free in the future. Sige ka lang trabaho. Lunes hanggang Linggo, trabaho ka lang trabaho. Alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, nagtatrabaho ka pa rin. Pagising mo, hindi ka na nagising, nagtrabaho ka na, alas 7. Kailan ba dumating ang social media dito sa Pilipinas? When did it go mainstream? 2002. Friendster, alala niyo pa? Friendster. Naging viral po ito dito sa Pilipinas. 2002. 2008 to 2009, Facebook overtakes Friendster. 2010, social media, ginamit po ito heavily for Ondoy relief plus election. And 2016, ang first presidential campaign to successfully use social media para manalo po si Duterte. 2024, 99.7% of the Philippine internet users use at least one social media platform. And there are 86.75 million Facebook user 2024. Hindi ko pa natingnan kung ilan sa 2026. So, kung titingnan po natin, yung social media natin had become a normal way of life. Normal way of life. Bakit ko nasabing normal way of life? Normal na siya sa buhay natin. Naging part na siya ng buhay natin. Bigyan ko na example. Pagising nyo sa umaga, anong normal way of life nyo? Di ba naghihilamos kayo? Tama ba? Una ba yun? O Facebook ang nauuna? Social media ang nauuna? Di ba, way of life natin, mag-toothbrush tayo, yun ang way of life natin. Pero ngayon, ano nangyayari? Pagkagising mo ng umaga, ano unang inaabot mo? Cellphone. Normal way of life na. It becomes completely normal. Most of you, it's the most normal thing every day. But be careful. Just because it's normal doesn't mean it's healthy. Okay? Hindi po ibig sabihin dahil normal na yan, healthy na po yan. Hindi po. Karamihan sa atin, social media is a gift. A gift. And we think that it is, para sa iba na marami sa atin, is mostly good. Okay, magandang ang social media. Bakit? Kasi you stay in touch with people, di ba? Alam mo anong nangyayari sa mga kaibigan mo sa ibang bansa, sa kaibigan mo nga, imong silingan ng rapod, kaya di mo magkita pirmi, sa social media mo magkita. You stay in touch with people, you watch videos, alam mo kung sinong nabubuntis, di ba? Sa Facebook. And for many of us, it's mostly good. But for others, it is literally destroying you. Dinidestroy ka po. And if you are honest enough to look at it objectively, the results are not healthy. Meron po bang benefits? Yes, meron. Yung social media natin, meron. Kung if para sa iyo, if they are mostly benefits, then enjoy it. But if the benefits cost you your mental health, change the input. If you don't like the outcome it is doing in your life, change the input. So be careful, number one, about the inputs na pumapasok po sa isip natin. Number two, be careful about your habits. And this is so important because as you're growing po in your mental health, yung habits po natin will help sustain ang ating mental health. Paano po tayo nahi-heal? We are healed by God's grace.
and some hard work. Staying healthy, pamamagitan po ng healthy habits. The habits keep you healthy. Ito pong sinabi ni Paul in Galatians chapter 6 verse 7. 6:7, sabi po, a man reaps what he sows. Kung ano pong tinanim mo, iyon po ang aanihin mo. Klaro po ba yan? So what you sow, anong tinanim mo, it will repeatedly bring the harvest. If nagtanim ka ng healthy habits, they bring a healthy harvest. If unhealthy po yung habits mo, they bring unhealthy harvest. Like example, sabihin na natin, kung natutulog ka po alas 9 pa ng gabi, alas 9 ng gabi, natutulog ka na, o alas 8 pa lang, natutulog ka na, tigulang na ka. It's a healthy habit. Ano bakit? Because alam nyo po, pag natutulog ka ng alas 9, meron pong ginagawa yung body natin. Nagkakaroon po ng healing sa body natin. Nagkakaroon po siya ng natural healing sa body natin. Pag natulog ka po ng alas 11 ng gabi, pagising mo, pagod ka pa. Parang ayaw mo pang tumayo. Pag natulog ka ng alas 2, maraming nasisira sa katawan mo. Kikita po natin yun. Ito na to. Meron ba? May nafe-feel na pa ba kayo sa katawan ninyo? Healthy habit yung mag-toothbrush, di ba? Yes or no? Yes. Kung hindi ka nag-toothbrush, anong mangyayari? Wala kang katabi. Pero isang bangko sa malayo, no? Wala kang katabi. Hindi ko sinabi na yung wala kang katabi dahil pero kung nagtututbrush ka, okay yan pag mo. Healthy habits. If there was something na nag-hurt sa iyong mental health in the past, create habits that keep you free in the future. Lahat tayo may past, di ba? Tama? Sino walang past? Okay, people at the back, finish or not finish, pass your papers. May mga past tayo na nakakasakit dito, di ba? At gumugulo sa isipan natin. Na minsan nga, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, hindi tayo kung ano-anong hindi dyan. So dahil nga, sige, palagi mong iniisip, so you always feed your minds with those negative things. At dahil negative things yung pinifeed mo sa mind mo, nagbibigay siya ng negative hormones sa'yo, nagsisecrete ng stress hormones, at kaya nai-stress ka. Ano, alam niyo si kasabihan na laughter is the ano yun? Is the best medicine. Kasi nagsisecrete po yun ng melatonin. Ano ba yan? Dopamine. At yung dopamine, yun ang nilalabas ng katawan natin. Kaya nga nai-smile ka lang palagi. kaya nabuang mo siguro yung tawanan. Crazy. I like you. It makes you happy. Tingnan nyo nga yung nagkuhan. Huwag na yun. Okay. So, anong gagawin mo para, kasi yung past mo, sisirain ka talaga nun. Lalo na pag masakit yung past na yun, sisirain ka nun. So, anong gagawin mo? Create habits that will free you in the future. Kung may past na nakakasakit, meron ka ng pangsagang, may mga kang pangsangga na itong iisipin ko. Tanggalin mo yun. And it could be anything. Like, if anxiety rules your mind, well, maybe create a habit
na first thing when you wake up in the morning is you open your Bible, take in God's Word, and let His Word renew your mind and comfort your soul and guide your steps. Yung mga nagbabasa po ng Bible sa unang panahon, ano yung experience nyo? Di ba pag nagbabasa ka ng Bible, medyo gumagaan yung isipan mo, gumagaan yung buhay mo, and then dahan-dahan nakakalimutan mo na yung Bible mo. So pagising mo ng umaga, Facebook agad tinitingnan mo. Anong pinifeed ng utak mo? Anxiety, problems, and everything. So kaya nakakaroon tayo ng problema. If ikay nabu-burnout na, and you are always doing too much, sige ka lang trabaho, Lunes hanggang Linggo, trabaho ka lang trabaho, alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, nagtatrabaho ka pa rin. Paggising mo, hindi ka na nagising, nagtrabaho ka na, alas 7, pumunta ka na trabaho. Sino bang hindi mabu-burnout yan? Alam niyo ano sinabi ng salita ng ating Panginoon? One habit that bigyan po natin ng halaga sa buhay natin, itong habit po ng Sabat. Huwag natin pag-usapan kung anong Sabat, Linggo, Sabado ba yan, okay? Ang Sabat po is a day of rest. Ibig sabihin, you set, kaya nga ang ating Panginoon, when He created the whole world, biruin mo, ang bigat mag-create ng whole world, ano? Madali lang ba? Para sa Kanya, dali lang. Ganyan na siya. 6 days. Ginawa niya lahat. Pati na yung tao. On the 7th day, itong sinabi ng ating Panginoon, nagpahinga siya. Ang sabi ng Biblia natin, nagpahinga siya sa 7th day at sinabi niya, let this be a day of rest. Kaya nga kayong nandito ngayong umaga na to, you are resting. Tulog na nga yung iba eh. You set aside a day, and Sunday is the best. Kaya nga, yung natin, pag Sunday, the best place that you can be is where? In the church. Hindi po sa beach. Baka nagkamali ako. Sa biatch. Iba na yon. Okay. Sa dagat. Hindi po yun sa swimming pool. Hindi po yun sa resort. The best place is always in the church. You sit down, you relax, you listen to God's word. Allow it to fill your minds and your heart and your spirit, and you will be renewed paglabas niyo po. And you might find that when you live God's way, you will be more productive the other 6 days because His word is true and sets you free.